CJ over to Albay. And Calvin Abueva will slam it home. Thompson diving. Pinapaba! Scotty Thompson! Hey mga brods, ito na nga po ang Game 2 ng SMB versus Bay Area Dragons. So mga brods, sa first quarter to second quarter, medyo dikit naman ang laban natin. Yun nga lang, may nakikita na tayo ng mga butas dito sa mga depensa ng SMB. Ay kailangan nilang bantayan yung mga shooters Bay Area na katulad ni Kobe Lam at ni Nicholson na umiilalim mga kabrods. Pero mga brods, pagdating na nga po ng second half natin, dito na bumulusok yung kalamangan ng Bay Area Dragons lead by Kobe Lam at Andrew Nicholson mga brods. Grabe rin kasi yung inside presence na ito po ni Liu Xuanxing, kaya nahihirapan talaga yung import ng SMB na si Devon Scott. Pero ang ganda ng nilaro ni Junmar Fajardo mga brods, kung saan nagtala ito ng 35 points. Biruin nyo, iniiwan pa nga niya ito pong si Liu Xuanxing na 7'5". Talagang binabanatan ito ni Junmar at kinakatawan, at yun nga, ginagamit ni Junmar yung kanyang bilis against 7'5" player. So ang ating final score 114-95, panalo ang Bay Area Dragons. 2-0 na mga kabrods, nanganganib na ang SMB dito. Tandaan nyo, best of 5 lang to mga kabrods. Huwag padalos-dalos ang SMB, dapat may bawi talaga sila dito. So ito pong si Junmar, 35 points, Lassiter 15 points, Devon Scott 14 points, CJ Perez 13, Manuel 19, Romeo 5 points. Manuel 9 points. So mga kabrods, kita nyo naman yung mga shooters ng SMB hindi nag-click ngayon. So kaya sila natalo. Si Romeo 5 points lang, Perez 13 points. Si Chris Ross wala ring naambag, Lassiter naka 15 naman. Pero mga kabrods, ito nga po ang titignan natin ngayon, dahil ito pong import ng SMB na si Devon Scott, hindi pa rin talaga ito makagawa ng 20 puntos pataas simula game 1 against Bay Area Dragons ngayong semifinals mga brods. So ito na nga yung sign mga kabrods na parang kailangan ng SMB ng isang scorer, imbis na tall player ang palaruin nilang import na andyan na mga kabrods. Ito pong si Marcus Weathers, nasa bench ng SMB, scorer na import ito, kahit mas maliit ito kay Devon Scott, kahit 6'5" lang yan, scorer ang laruan po neto po ni Marcus Weathers. So dapat ito ang i-activate ng SMB against Bay Area Dragons. Pwede yan mga brods, dahil dati nga ito ngayong Commissioner's Cup na-injured yung import ng TNT, tapos pinalitan nila, at yung Governor's Cup import ng TNT, yun ang pinalaro ngayong Commissioner's Cup. So pwede talaga mga brods, dahil itong si Marcus Weathers, ito yung magiging import ng SMB kasi sa Governor's Cup. So ayon din sa mga reports natin, talagang starter shooting guard ito pong player na ito pong si Marcus Weathers sa SMU Mustangs dito po sa Duquesne. So mga pinaglaruan niya sa ibang bansa mga brods, ang laruan niya talaga ay shooting guard, which is scorer talaga ito pong si Marcus Weathers. So dapat ito ang pinalaro or inactivate ng SMB, dahil syempre ang lalaki ng Bay Area, hindi naman talaga nila kayang pilitin mga brods, lalong lalo na si Devon Scott. Ilang beses na yan nabutata ni Liu Xuanxing na 7'5". Si Junmar Fajardo lang talaga ang may kaya dyan. Si Junmar, syempre hayaan mo na siya sa ilalim, dahil yan ang specialty niya. Kaya dapat ang SMB gumawa ng plano kung saan yung import nila hindi na dapat gumagawa sa ilalim, dapat gumagawa na sa labas mga brods, para nga mas mapapadali at mas matulungan nila si Junmar Fajardo. So ito pong si Marcus Weathers, mas okay ito mga brods, dahil meron itong outside shooting, scorer talaga, lalong lalo na pag maalat katulad ni Romeo ngayon, dapat syempre sa import ka pupunta. Pero 14 points, 9 points yung mga ginawa lang ni Devon Scott ngayong 2 games nila against Bay Area ngayong semifinals. So ikaw mga brods, sa tingin nyo ba dapat bang i-activate na ng SMB ito po si Marcus Weathers sa game 3? So komentong mo lang ang opinion mo dyan mga brods, at isa-isa natin yan. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. Game 2 naman ng Magnolia Chicken Dipolados Hotshots at Barangay Nebras San Miguel ang ating Manila Clasico semifinals mga brods ay talagang dikitan pa rin. Mula first quarter to fourth quarter, kitang-kita mo yung klasiko game ng dalawang kupunan na ito. Di ba talaga makikita na parang sister team mga bros, dahil talagang palitan ng muka. Si Calvin Abueva talagang physical, si Stan Hardinger nagkakainitan sila ni Calvin. Pero mga brods,
mas gumanda na ang Magnolia nung ito pong si Nick Rakocevic ay nakalaro na hanggang 4th quarter. So ito na mga brods, Paul Lee 24 points. Si Paul Lee talaga mga brods ang bumulusok dito. Nick Rakocevic, eto na si Nick ay 23 points na. Halalon 15 points, Abueva 10 points, Baroka 8 points. Si Brownlee naman 34 points, Pringle 17 points, Thompson 12 points, Tenorio 8 points. So mga kabrods, ang nanaig sa bandang uli ay ang Magnolia Chicken Templados Hot Shots. So mga kabrods, ito ay game winner ni Paul Lee, kung saan sa last 5 seconds ng play kay Paul Lee talaga napunta yung bola mga kabrod. So ito na nga, maski nga Bay Area Dragons pumapalakpak dito sa winning shot ni Paul Lee dahil alam ng Bay Area na mahihirapan sila sa Barangay Ginebra San Miguel pag nagkatapat sila sa finals dahil syempre diba tinalo ng Ginebra ang Bay Area Dragons ngayong elimination round. So, todo palakpak ang Bay Area Dragons dito kung makikita nyo naman dun po sa winning shot ni Paul Lee. So ito na nga mga brods, meron din kasi tayong issue dito dahil dito nga sa paghawak ni Calvin Abueva sa may bandang leeg ni Japet Aguilar. Ito pong si Japet kasi ay dapat i-reach na niya yung bola. So dapat si Japet ang makakakuha dapat yan mga brods. Pero syempre physical si Calvin Abueva, parang di na rin naman niya napansin yan. At yun nga, medyo nahawi niya yung bandang leeg neto po ni Japet Aguilar. Kaya nga mga brods, si Japet ay hindi na nga nakuha yung bola, parang nahatak siya dito po ni Calvin Abueva. Kaya nga kay Paul Lee na napunta at yun nga, muntikan pa nga ma-block ni Justin Brownlee pero huli na ang lahat. So 1-1 na ito mga kabrods, marami pa rin protesta lalong lalo na sa Ginebra fans. Maski sa mga fan page natin sa Facebook, todo talaga laban sa protesta dito po sa paghawi ni Calvin Abueva sa may bandang leeg ni Japet Aguilar mga brods. Pero yun na mga kabrods, parang nilinaw na rin ito ng PBA na wala naman daw ginawang violation si Calvin Abueva sa last 5 seconds ng ball game sa game 2 kahapon. So yun nga mga brods, syempre malinaw ng lahat. Yun na panalo kung panalo, Magnolia ang nanaig dyan. Pero syempre mga brods, ganyan talaga ang mga laro, breaks up the game, may mga protesta talaga dahil syempre alam naman natin maraming fans ang Barangay Ginebra San Miguel. O kahit talo, maganda naman ang laban mga brods. Wala naman tayo masyadong nakitang mali sa mga ginawa ng dalawang oponan na ito. Dahil syempre all out sila magbigay mga brods. Talagang klasiko game ang nakikita natin. Dapat ang gawin ng Barangay Ginebra San Miguel at ni Coach Timco na alam kong dismayado ngayon sa referees, mag-move on na lang mga brods at mag-focus sa Game 3 sa Sunday bukas dahil alam natin na 1-1 na ito mga brods. Dapat hindi magpalamang ang Barangay Ginebra dito. So ikaw mga brods, sa tingin nyo ba sino ang Yamado at Dehado? Sino ang mananalo sa Game 3 bukas ng Salbukang Ginebra at Magnolia Hotshots? So kung malamang po nyo mo dyan mga brods at isa-isa natin yan. So salamat po sa panonood mga brods. Now this is our related highlights yun lang. I'm out. Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have